Ilan sa mga dating top-notcher sa bar examinations kung hindi naging hukom, miyembro ng gabinete o naging mambabatas. Meron pang naging Pangulo ng Pilipinas. Maraming ang mga pinto ang nagbubukas para sa mga bar top-notcher. Pero malaking responsibilidad din ang nakaatang sa kanilang mga balikat. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, bago yan, nagkaroon ng pagkakataon ng University of the Philippines College of Law na ipagdiwang yung pagkakakuha nito ng hindi lamang ng top 1 and 2 doon sa 2013 bar exams, kundi sa top 4, 8 at saka 10. Sa isang Thanksgiving fellowship na ginanap dito sa Malcolm Hall sa College of Law ay ramdam yung pagmamalaki sa achievement na ito ng UP. Sabi nitong si Nelson Pangan, yung number 1 sa bar, ay hanggang ngayon daw ay hindi pa nagsisinkin para sa kanya yung naging pangunguna niya sa bar exams. Nandito rin, Jessica, yung apo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na si Ferdinand Richard Michael Manotoc. Anak siya nitong si Ilocos Norte Governor Amy Marcos, at sabi niya nung nalaman niya yung pagpasa niya sa bar ay tumawag siya sa kanyang lola na si dating unang ginang Imelda Marcos, at sinabi nagpaumanhin siya dahil hindi siya nagtap katulad ng kanyang lolo, pero sabi daw ng dating unang ginang ay ayos lamang ito. Narito ang sunod-sunod na pahayag nitong si Manotoc, si Pangan at saka si Dean Concepcion ng College of Law. Sinabi ko, I'm like, Lola, I'm sorry I didn't top it like Lolo, but we passed. And then right away she's like, it's okay, Iho, we're so proud of you. It's so proud of you. Yeah. She was in church at the time. She was praying for nagsisimba para sa akin. I feel ko emotions ng mga kaparehong kumuha ng exams. Sobrang saya nila, especially na nakakuha kami ng top this time. Then came the barrage of text messages of congratulations. One of them came from Dean Nilo Divina of UST, a very good friend. The text read as follows, and I quote, "Congrats, Dean, 1 and 2 from UP." Without hesitation, I texted back a short reply message that read as follows, "Yes, Dean, number 1, 2, 4, 8, and 10. Thank you." Yabang natin ngayon, ha? Tingnan niyo yan, ha? Jessica, binalikan natin yung ilang mga naging bar top-notchers at tinanong natin kung may epekto ba talaga sa kanilang career bilang mga abogado yung mapabilang ka sa top 10 ng bar examinations. Hindi biro ang pumasa sa bar examinations, lalo na siguro ang mapabilang sa 10 top-notchers. Simula na magkaroon ng bar examinations noong 1901, ilang mga personalidad ang kung hindi man nag-top 1 ay pasok naman sa top 10. Si dating Pangulong Ferdinand Marcos, top 1 noong 1939 bar exams na may grade na 92.35%. Si dating Pangulong Manuel Rojas, top 1 din noong 1913 bar exams at may gradong 92%. Ang may record ng pinakamataas na nakuhang grado sa bar exams ay si dating Supreme Court Associate Justice Florence Regalado, 96.7% noong 1954 bar exams. Ilan pa sa mga kasalukuyang Associate Justices ng Korte Suprema, top-notchers din. Sina Senior Associate Justice Antonio Carpio, Presbitero Velasco, Lucas Bersamin at si Arturo Brion at top 1 noong 1974 bar exams, nakakuha siya noon ng 91.65%. Ang kasalukuyang Justice Secretary na si Leila de Lima, number 8 sa 1985 bar at may gradong 86.265%. Dalawang kasalukuyang senador, sina Senator Franklin Drilon at Aquilino Pimentel III, top-notchers din. Si Pimentel, number 1 noong 1990 bar exams. Number 4, ang kasalukuyang Chief ng Public Attorney's Office si Persida Acosta. Batchmate at number 1 nila noon si dating Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nakakuha ng 86.19%. Sabi ni Acosta, nagbubukas talaga daw ng maraming pintuan ang makasama sa bar top-notchers. Iniisip ko noon, kung hindi ako magtatap, baka hindi ako paniwalaan at hindi ako maging epektibo para makatulong sa nangangailangan. Nung araw kasi, gaya ng mga top-notchers na yan, napupunta sa Senado, nagiging presidente ng Pilipinas, at mas pinaniniwalaan ng taong bayan. Dahil sabi, top-notcher yan, placer yan eh. Pinasok ni Acosta ang abogasiya dahil sa nangyari sa kanya mga magulang. Ang nanay tatay ko naloko ng mga realty buyers, pineke yung pirma nila. Ang nagtanggol sa kanila sa Angeles City, isang public attorney. So sabi ng nanay ko, ipasa mo sa iba ang kabutihan ng public attorney na yan. May payo si Acosta sa mga gusto mag-top sa bar at pati na rin sa mga hindi pinalad ngayong taon. Huwag mamimili ng profesor, kahit pinakamahigpit pasukan nyo. Kasi natikman ko lahat ng pinakamahigpit na profesor sa Ateneo eh. Pero iyon, habang kumukuha ko ng exam, nakikita ko yung kanilang mga mukha.
at naaalala ko yung mga dinidiscuss namin. Hold on, and then carry on. Meron pa namang susunod na mga bar exams at marahil pa kulang lang yung preparasyon nyo, kulang lang yung aral nyo. Si Attorney Florin Hilbay, number 1 ng 1999 bar examinations, pinag-aagawan daw ng mga bigating law firms sa mga top-notchers. If you top the bar, to follow naman yan, you'll be invited by the biggest law firms. You'll be given offers that are usually not offered to the non-top notchers. Ngayon, nasa Office of the Solicitor General na siya. Well, this is a country where the culture is that top notchers, are really special, or at least have something special. The bar exams are remarkably unreasonable, and so those who do really well in the bar exams are treated as special in this society. Whether it's true or not, I really don't know. No? Jessica, huling nagtap ang UP sa bar exams noon pang 2005 sa katauhan nitong si Joanne De Venecia. Jessica? Maligayang ngayon ang UP College of Law. Nakabawi after 8 to 9 years. Yes. And nung 2011, na-shoutout tayo. Walang kahit isa man lamang na pumasok dun sa top 10. So, medyo malaking comeback ito for UP. Kanila na yung UP sa atin ng lae. Pero congratulations sa lahat ng pumasa. Lalo na yung mga talagang nagsumika para makapagtapos ng kanilang abogasya at makapasa ng bar exams. Katulad nitong susunod nating storya. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.